po ba mga kababayan noong nakaraan, di ba marami mga DD ang nagsasabi na sana daw bawian na ng buhay si PBBM, sana daw kuhanin na ng lupa si PBBM kasi gustong-gusto nga nila maging presidente etong si Sara. So ngayon, eto yan. Pakita ko muna sa inyo. Dito muna tayo kay Harry Roque. Ano yung sabi niya dito? Lord, deliver us from evil. Deliver us from Marcos Jr. Panoorin po ang aking kumpletong panalangin. O ipinapanalangin nila na mawala na si PBBM. Please, Lord, deliver us from evil. At alam po namin na ang taong gumagamit ng pinagbabawal na gamot, ang tao na kumikita sa korupsyon, that is the path of the wicked ones. Deliver us from evil. Deliver us from Marcos Jr. Please. Ayan, di ba mga kababayan? Ipinapanalangin nila na si PBBM ay mawala na. Ano po, kasi nga, si PBBM daw, ayon naman kay Harry Roque, ang corrupt daw, etc. etc. Porket nabuking lang ng gobyerno ni PBBM yung corruption nila at yung pagtanggap nila ng pogo at yung pang-aangkin nila ng lupain ng may lupain. So ngayon, bukod pa po dyan, eto pa. Panoorin natin na itong video ng isa nating kaibigan na si Ballpoint Man na kung saan andito yung video ng isang DD shit. Eto pakinggan nyo yung kung ano yung sinasabi. Pag-ampo tas Ginoo. Diba? Nga mamatay ng putang inang buang nga pangulo nga si Bongbong Marcos. So drop the name, okay. Unta, mamatay na inyong presidente. Wa may presidente nga bangag, wa may presidente nga adik, wa may presidente na weak, wa may presidente nga ito, lagi ko sinasabi mga kababayan, masamang manawagan ng ganyan. Na sana bawian ng buhay ang ganito, ang presidente, o kahit na sino mang tao, masama maghangad ng ikapapahamak at ikawawala ng isang buhay. Tandaan nyo po yan mga kababayan. Kasi baka sa kakaganyan o kakapanawagan ng ganyan mga kababayan, biglang mag-backfire. Kung hindi man kay dating Pangulong Duterte, baka sa miyembro ng pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, masama pong mag-backfire, masama pong manalangin o manawagan ng masama laban po sa iba. Oo, tinatalakay natin dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero never po nating sinabi na sana bawian na po siya ng buhay. Wala tayong sinabing ganyan. O kahit yung mga kasamahan natin, mga kababayan. Ang sa atin lang, sana humaba pa ang buhay niya at harapin niya yung kanyang mga pananagutan. Lagi ko sinasabi yan sa inyo. Kahit ikaw ay supporter pa ng ating mahal na presidente, masamang manawagan o masamang manalangin ng ikasasama ng iba. Kasi baka mamaya mag-backfire yan, bumalik yan at mangyari nga. Diba? So ituloy pa natin. competent. Right? Unta, mamatay na ka Bongbong Marcos ASAP within this year. Sana mamatay ka, sana hindi ka na gumaling. Right? Ang pag-asa na lang natin is divine intervention. Kasi pag namatay yan, wala nang magagawang haputang inang hayop yan. Ito tandaan nyo, pag nakaupo si Sara, ubos kayong lahat. Ganito po yung galawan ng mga pokpok, mga pre, yung magmumura sa Pangulo, ipagdada. Diba? Pag nanalo daw si Sara Duterte, ubos daw ang lahat. O di walang magagawang matino sa Pilipinas. Puro paghihiganti lang, puro pangungurap lang, at puro pagwawalang hiya lang yung gagawin sa ating bansa. O di kawawa naman yung mga inosenteng taong nasa laylayan ng ating lipunan. Diba? Kaya nga doon sa mga kababaeng Pilipino natin, lalo na yung mga kabataan, sana isipin nyo na maraming beses kung sino ba ang karapat-dapat na suportahan pagdating ng 2028. Huwag kayong bumoto ng may saltik. Kasal yung Pangulo, namamatay na daw, namana nila yung kabastusan ni Digong, no? Kasi nga, si Digong nga, minumura yung Diyos eh. Oh, ito naman, itong babae na to, na mukhang kalabaw yung muka, na hindi maintindihan, no? Kung tao ba to o hindi, no? Minumura po ang Pangulo at pagdasal nyo na lang daw na mamatay yung Pangulong Bongbong Marcos. Mayado po sila dahil hindi po talaga na-impeach si PBBM. Pero si Sara Duterte, nako, mukhang klarong-klaro na pasok ito sa banga. Gigil na gigil po sila. Gustong bumante pero anong gagawin nyo? Wala nga kasalanan yung Pangulo. Sara Duterte yung mukhang alanganin dito. So, ipagdasal nyo daw, tinuruan pa po kayo na dapat wag na daw gumaling si PBBM at mamatay na daw si PBBM. Grabe, galit na galit. Nakapunta lang ng ibang bansa, akala mo millionaire na, no? Tagalinis ka lang naman ng CR, ang amo mong kano. Tapos hindi pa natin alam, baka maya-maya may sideline ka pa. O alam nyo naman yung mga folk-fokil sa Cubao di ba? Sanay na sanay yan. Yung mga ganitong klaseng babae,
kumakain ito ng ipinagbabawal na talong para lang kumita. Ganun po kakapal itong ganitong klase ng babae. Mahilig ito sa ocean. Ayan mga pre, no, i-share po natin ang videong ito para pakilala naman ito ng NBI, no? Kasi sana hindi ito palagpasin ng NBI kasi hindi na po maganda talaga yung ginagawa ng babaeng ito. Lumagpas na po siya sa tinatawag na freedom of speech. So ito ay pambababoy, Sabi dito, sana mapanaginipan mo yan, Jake, para maging totoo. Ito nga po sinasabi ko. Lagi kong sinasabi na wag nating ipapanalangin na bawian ng buhay yung ibang tao kasi baka nga mag-backfire. At ito na nga mga kababayan yung sinasabi ko po. Ito hindi tayo masaya na nangyari po ito sa miyembro ng pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapaabot tayo ng tawag dito ng pakikiramay sa miyembro ng kapamilya ni dating Pangulong Duterte. Bagamat ito po ay labas na sa usaping pampolitika, kaya ko lang naman po ipinakita sa inyo ito kasi para ipaalala sa mga kababayang Pilipino po natin na masamang maghangad ng ikapapahamak ng buhay ng iba kasi baka mag-backfire. Nung isang araw ko pa sinasabi yan. Diba mga kababayan, nung isang araw ko pa pong sinasabi yan sa inyo na masamang maghangad ng ikapapahamak ng iba. At ito na nga, nangyari na. O sabi dito mga kababayan, Tol ni Digong pumanaw na. February 7, 2026. Pumanaw na ang bunsong kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Bong Duterte. Ayon sa anunsyo ng kanilang pinsan. Inanunsyo ng kanilang pinsan na si Netsky Lopez sa Dosta. Sa isang Facebook post nitong Sabado, Pebrero 7, ang balita. Sabi dito, rest peacefully, you will always be remembered. With love, your laughter and spirit will echo in our memories, thinking of you and a special bond we shared. You touch more lives than you knew. Yan yung sabi dito. You knew. Rest in peace. Saad nito. Sabi pa dito mga kababayan, nagpaabot din ng pakikiramay ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. On behalf of Sara Region 6, we extend our deepest condolences to the Duterte family. We mourn the passing of the Bong Duterte, the youngest brother of Tatay Digong. Our thoughts and prayers are with the entire Duterte family during this time of grief. Yan yung sabi dito mga kababayan. May his soul rest in eternal peace and may the family find strength, comfort, healing in this difficult moment. Rest and peace, Bong Duterte. Dagdag pa nito. Samantala sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula daw po sa pamilya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan Diba mga kababayan? Naniniwala na kayo. Masama mag-backfire. Kasi sa totoo lang, pag nanalangin ka ng ikasasala ng iba, babalik at babalik po yan. Ngayon, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, nung nakaraan, kung hindi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, baka po sa kapamilya. At ito nga po, nangyari na. Diba? Pero hindi po tayong masaya dyan. Kasi isang buhay na nawala po yan Diba? Kung ano man yung dahilan na ang kanyang ikinawala mga kababayan, hindi pa rin tayo masaya kasi nga, unang-una, hindi naman niya nakita yung kanyang kapatid na ando doon sa tahig. Tapos, syempre, nakababatang kapatid, bunso pa, na mayapa. So tayo, nagpapaabot tayo ng pakikiramay sa pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat ganyan na nangyari, siguro kagustuhan na rin po ng ating Panginoon yan. Isang paalala lang, lalo na sa mga didishit na masamang manalangin ng ikapapahamak po ng iba. Kaya nga, alam nyo, walang pwedeng sisihin sa pagkawala nito kung hindi yung mga taga-suporta, lalo na si Harry Roque. Diba sila yung nanalangin na dapat daw mawala na si PBBM para si Sara maging presidente. Ganon din yung sinasabi nung yung isang didishit kanina. Ngayon, diba mga kababayan, ano nangyari? Isa sa kapatid po ni Duterte ang namayapa na. So rest in peace po mga kababayan sa kapatid po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So anyway, kayo po, ano po masasabi nyo? Tingil po dyan mga kababayan. Comment below na lamang po kasi sa totoo lang, nagsisipag pa naman yung mga didishit, lalo na itong grupo ni Alputera
na manawagan para makauwi na itong si Duterte at mga kasama ni Duterte, yung kanya mga kapatid at yung kanya mga kapamilya. Kaya nga kung makikita nyo, kahit dadalawa na lang sila na nagpapapirma, mga kababayan, ni Joey De Bebre, dire-diretso pa rin po sila. Kasi syempre, bukod po sa pandit dyan ni LRY, diba? Ni LRY pala, sorry. Alam naman po natin na bigatin itong si Small Boy. At talagang ito pwedeng sideline na ito ni Joey De Bebre tsaka po nitong si Alputera. Kasi nga mga kababayan, wala dire-diretso pa rin ang ginagawa nilang pangangalap ng perma kahit alam naman nila na malabo nang makalabas. Ito pong si Digonggong diyan po sa dahig. At kahit alam nila mga kababayan na malabo nang mapabalik ng Pilipinas, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan po sa dahig. Pero dahil nga pinipinan sila, pinapunded sila ni Small Boy or netong si LRY, talagang dire-diretso yung pangangalap nila ng perma. Pero kalaunan pa man mga kababayan, gaya nga po ng paulit-ulit kong sinasabi, ano kaya ang masasabi ng First Family kapag nalaman nila na yung tao na dumidikit-dikit sa kanila na si LRY aka Small Boy pinipinance itong mga ganitong klase ng gawain ng grupo nitong si Alputera na pagtulong sa dating Pangulong Rodrigo Duterte para mapalabas doon po sa dahig. At pagtulong doon sa mga vlogger na gustong pabagsakin at mga taga-suporta ni Digong na gustong pabagsakin ng gobyerno ni PBBM. Di po ba? Alam nyo, kung ako dito kay Small Boy, titigilan ko na yung pagtulong sa mga ito kasi unang-una, dumidikit-dikit ka sa First Family. Tapos yung tinutulungan mo, gustong pabagsakin ng First Family sa kanilang pamumuno na maayos dito sa ating bansa. Diba? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, dapat malaman ito ng First Family. Makita nila na itong si Small Boy na dumidikit-dikit sa kanila, palihim na nagpipinance dito kina Alputera para lamang po suportahan yung mga taong gustong magpabagsak sa gobyerno ni PBBM. So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang comment at opinion po ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa usapin po na yan.